Muli po paalala, share po na ang closing prayer natin. Huwag po muna ang palabas kasi meron na po tayo ng pagpapasalamat. Bago po tayo dumako sa ating closing song, closing prayer, meron po ba kayong katanungan o ibang balita? Sige po, Brother. Ako na yung kapasalamat lang. Magandang umaga mga kapatid. Ang pamilya Eden, magpapasalamat sa Panginoon. Ang misis ko ay nakaraos ng birthday niya noong 14. Ako naman itong Biyernes 22. Siya po ay 7-6 na siya. Ako naman ay 7-0. Ang edad ko lang. Salamat sa Panginoon sa pamilya ng aking pamilya, at kami nabuhay ng ganyang katagal. At mga po sana, hindi ko sa Panginoon, magkaroon pa ng mahabang taon ang bawat isa sa atin na bigyan ng Panginoon ang buhay dito sa lupa. Pero sabi nga ng Panginoon, walang halaga ang birthday. Ang mahalaga ay ang kamatayan doon sa kabilang buhay. Yun po ang ating paghandaan, ang kayamanan sa langit, hindi ang kayamanan sa lupa. Kaya po si Kristo ay walang sinabi sa Bible na ang kapanganakan ay 25 December, wala po. Yun po kabulaanan. Yan po ay 25 December ay mga santo, birthday po ng santo, sa Tornelia. Kinapit lang nila sa kay Kristo. Wala kayong kasalanan po yan. Dahil ginagamit nila ang kapanganakan ni Kristo nang wala man sa kasulatan. Wala kayong kasalanan na ginagawa ng Katoliko. Niligaw ang marami. Kaya po, sa buhay na ito, ang ating pagyamanin ay ang kayamanan sa langit. Importante po yun. Forever and ever tayo doon. Wala na po makakabalik. Maliban na lang kung tayo muli buhay ng Panginoon at balik sa lupa. Wala na po mga pagsasabi. Kundi ang Panginoon na makakabalik. Maraming salamat sa iyo mga kapatid. At yan po ay meron yata kayahan ko. Mga bata. At maraming salamat. Sa service. Hello, Brother Nelson. Brad, kasi nung nagtanong ka dun sa, yun, mismo sa title, sabi mo 30% lang yung ready. Tapos, nagtaas. Pero sa akin po kasi parang, kung tinanggap mo sa ano pa lang, nagpabaptize ka, alam mo na, ang Diyos ang magliligtas sa iyo. Ano na yun? Siguro po lahat ganon. Ang tanong lang po kasi, kaya siguro 30%, hindi ready dun sa physical. Ibig po sabihin, hindi naman tayo mag-exit dito na pinas na po ka-finger. Out tayo rito. Yun, ready tayo doon. Kaharap tayo sa Diyos. Ready tayo, mga Kristiyano. Ang tanong lang po kasi, iba-iba yung exit natin. Na kung saan, maski ang Diyos, nung nasa katawan ng tao siya, di ba natakot din? Nung siya, na-persecute na siya. So, ibig sabihin, kasi ako po ay exposed sa patients ng cancer. So, ngayon, kung may pera ka, na-extend yung buhay mo. Kapag kaya mong tugunan yung gamot, lahat, mabubuhay ka pa. At magagamit mo pa yung buhay mo, yung in-extend sa'yo, sa paglilingkod sa Diyos. Yun yung nakikita ko. Ngayon, ang tanong ko, kasi sabi ng doktor, hanggang lumalaban ng pasyente, andyan sila to support kasi hindi sila Diyos kung hanggang kailan ang buhay ng tao. Sa spiritual side po, ang tanong ko, brother, yung bang hindi ka lumaban kasi hindi ka ready yung bulsa mo dahil nagkaroon ka ng cancer, possible namang mamatay ka, yun ba ay consider na pagpapakamatay? Kasi hindi mo naman alam kung sa paglaban mo, maaring mabuhay ka pa ulit. Isang pagsubok lang ng Diyos. Pero paano kung hindi ready bulsa mo? Paano yung ganon? Yung ba ay consider na pagpapakamatay? Kasi kesa maiwan mo yung mga mahal mo sa buhay, nalubog sa utang dahil dun sa sitwasyon na meron. Maganda yung tanong ni Sir, very challenging lagi.
Nasamantala yata pag lagi ako nabibig. Pero napakaganda po, no? Kasi bakit po, no? Totoo yun, hindi po yung pagpapakamatay. I-assess din po ninyo yung sarili ninyo eh. Kung yung bang sa panahon na alam mong wala kang kakayahan, physical, financial, emotional, para lumabang sa isang battle na alam mong hindi ka magwawagi, kakapit ka sa isang pinaka-the best na paraan, yun yung manalig sa Panginoon. Ang Diyos kasi po ay maawain. Kaya niyang ibigay ang miracles na hindi kayang gawin ng kahit na sinong tao. Kaya kung tinanggap mo yung iyon, pwede na akong mamatay. But then, gusto ng Diyos, buhayin ka pa. Kahit wala kang pera, depende yun sa inyong pakikipag-usap sa Panginoon. Depende kung ano yung kalooban. Hindi tayo nakikialam. Hindi natin pwedeng pangunahan eh. Ang kalooban lang ng Diyos. Kahit ikaw, ayan na, napupugutan na nga wala ng paa, wala ng kamay. Magugulat ka na lang pag ginusto ng Diyos, buhay ka. Galing din po yung kapag ikaw ay wala ng pag-asang mabuhay lang sa cancer. Ngayon, sinurrender mo yung sarili mo, buong-buong mong binigay sa Panginoon yun. Diyos na ang bahala mag-award, mag-reward sa iyo kung ano yung alam niya na makakabuti ka. Baka mamaya ikaw meron ka pang misyon na gusto niyang ipagawa. So, kung sarili mong ready ka, tinanggap mo, mamamatay ka, at nasa panahon ka ng pagtitika para sabihin mo sa Panginoon, ikaw na po ang bahala, makakabuti. Kaya tayong mga Kristiyano, tandaan niyo po, hindi po tayo ganun siguro madaling mamamatay na hindi tayo bibigyan ng pagkakataon na makausap pa siya. Ang lahat po ng Kristiyano na nananampalataya sa Panginoon, bago po tayo mamamatay, mabibigyan po tayo, ako'y naniniwala, ng pagkakataon na makausap pa namin siya. At kung anong kalooban niya, yun ang mangyayari. Eh kung alam niya na lulubog kayo sa utang, ay di siguro talagang aalaw ka na niya. Ganun eh. Depende po sa at God knows, kaya niya gawin lahat ng mga bagay na hindi iisipin nating mga Sa tao. akin naman, ganito. Gusto mo pang mabuhay, may pera ka. Paano naman kung hindi mo naman kaya yung gamot at saka ano. Ganun ang nangyari kay Percy eh. Gusto pa niya. Klarado pa ang buhay. Okay lang Di ba? Talagang klarado pa ang pag-iisip niya. Pero hindi na niya kaya ang chemo. Kaya sabi ko, bigyan na lang ninyo ng placebo. Ayaw kumayag ang doktor. Kasi talagang doon sa ano na yun, patay agad siya pagka inano. Kaya, hindi ko alam mo. Eh, maaaring isang dahilan po yun kasi para hindi pahirapan yung kanyang anak. Huwag mong pigilan labanan eh. Eh, yun ang kalooban niya. Alam ng Diyos kung mahihirapan ka, parang pinirolong pa yung buhay mo eh. Eh, alam ng Diyos na bakit kita pahirapan, anak? Nangako kasi ng magandang kamatay, maayos na kamatay. Eh kung magsasuffer, in-extend yung buhay mo, magsasuffer ka lang ng cancer mo, mahihirapan ka, huwag na lang. Lagi natin tatandaan, lahat ng bagay po na nangyayari sa mundo nito, we have predestined kung ano yung nararapat sa atin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, pigilan, labanan, dahil tayo bilang tao, limitado po ang ating kakayahan. Diyos lang ang magdi-decide para sa ating lahat. Yun po. Thank you. At kung wala na po akong nais na magtanong pa, tumako po tayo sa ating closing song sa hymn number 345. So, let's throw by tayo po natin, tingnan po natin si Brother Nakin sa closing prayer. Hymn number 345. When the trumpet of the Lord shall sound, their time shall be no more.